There's a lob down low, beautifully done. Dunks, alley-oops, putbacks, and layups. Ito ang mayroong si Walker Kessler na meron rin si Kai Sotto. Pero in this video, let's dig deeper sa ating comparison. More than the obvious ay merong malaking kaibahan ang laro ni Kai at Walker Kessler na siyang dahilan kung bakit thumbs up ang mga NBA teams kay Walker Kessler and was picked in the first round by the Utah Jazz, samantalang si Kai ay naging undrafted. Well, to give you a better understanding kung gaano kagaling si Walker Kessler, ay panoorin muna natin ang highlight video comparison ni Kai Sotto vis-a-vis Walker Kessler. Roll back 11-2 here in the quarter. Oh, great catch right there. You catch down low to the big man. It's got a mismatch. Inside and KO. to get that shot off. Another beautiful. Kessler. Roll. Unang-una ay nasa depensa ang strength ni Walker Kessler. He has insane shot blocking ability sa college na siyang nagdala sa kanya sa NBA. He is not a skilled player according sa scouting report, pero he has the ability to score around the basket at magaling sa mga alley-oop dunks, off-lob passes. Samantala, ang strength ni Kai ay nasa kanyang opensa. He is a great scorer and very skilled big man. He can shoot, dribble, and pass, kaya lang mahina pa ang katawan ng ating idol na ito naman ang malaking advantage ni Walker Kessler, ang kanyang bato-batong katawan that enabled him to position himself well sa mga rebounds at depensa. Kaya siguro na-realize ng kampo ni Kai na mag-focus na lang sa strength and power dahil karamihan sa mga nakukuhang mga big man sa NBA ay pawang mga malalakas ang katawan except for Vek Wembanyama and Chet Holmgren. Pero in terms of offensive skills, ay walang duda na ang daming mga skills ni Kai na hindi mo makikita sa laro ni Walker Kessler. That's a fact. Pero kung hindi magpapalaki ng katawan si Kai, ay wala ring mangyayari kung purely skills lang ang kanyang sasandalan. Kaya ngayon ay patuloy ang pagpapalaki ng katawan ni Kai. And hopefully, 1 year time, ay sapat na ang kanyang lakas ng katawan na kailangan ng NBA. Kaya sa tinatakbo ngayon sa karera ni Kai, ay he is on target sa kanyang NBA dream dahil he is now focusing sa kanyang pagpapalaki ng kanyang katawan at ng kanyang lakas. Kompleto Ricardos na kasi ang basketball skills ni Kai at ang ihahanda na lang niya ay ang kanyang katawan to make sure na kakayanin niya ang physicality sa NBA. Based sa laro ni Kai sa Olympic Qualifying Tournament versus Georgia, ay kulang pa talaga ang kanyang kondisyon dahil madali pa lang siyang ma-injury, something na through his strength and conditioning coach ay siya na ang bahala na magiging NBA ready na ang kanyang katawan next year. At kilalanin natin si Walker Ross Kessler. Ipinanganak siya noong July 26, 2001 at siya isang American professional basketball player para sa Utah Jazz ng NBA. Naglaro siya ng college sa North Carolina Tar Heels at Auburn Tigers. Sa kanyang high school career, naglaro si Walker Kessler ng basketball para sa Woodward Academy sa College Park, Georgia. At sa kanyang huling taon, siya ay nag-average ng 17.8 points, 9.3 rebounds, and 5.2 blocks bawat laro at nagdala sa kanyang koponan sa kanilang unang Class 4A state title. Si Walker Kessler ay tinanghal ng The Atlanta Journal-Constitution Player of the Year, Mr. Georgia Basketball, at Georgia Gatorade Player of the Year. Siya rin ay napili bilang McDonald's All-American at nakipagkompetensya rin si Walker Kessler para sa Game Elite sa Amateur Athletic Union Circuit. Isang consensus 5-star recruit si Walker Kessler at isa sa mga nangungunang center sa 2020 class. Nagpasya siyang maglaro sa college basketball para sa North Carolina sa kabila ng mga alok mula sa Duke, Michigan, Virginia at Vanderbilt at iba pa. At noong March 10, 2021, nagposte itong si Walker Kessler ng 16 points,
12 rebounds at 8 blocks sa kanilang 101-59 na panalo laban sa Notre Dame sa ikalawang round ng ACC tournament. Itinakda niya ang isang North Carolina freshman record at isang ACC tournament record for blocks sa isang laro. Bilang isang freshman, siya ay nag-average ng 4.4 points and 3.2 rebounds bawat laro. Matapos ang season, nag-transfer itong si Walker Kessler sa Auburn, pinili ang Tigers sa Gonzaga. At noong December 29, 2021, nagposte siya ng triple-double na may 16 points, isang career high na 11 blocks, and 10 rebounds laban sa LSU. Anong January 25, tumanggap itong si Kessler ng SEC Player of the Week honors matapos ang magandang performances laban sa Georgia at Kentucky. Si Walker Kessler ay kilala bilang isa sa mga nangungunang shot blockers sa bansa. Itinakda ng Auburn single-season block record, nanguna sa bansa sa blocks, at nag-record ng mas maraming blocks kesa lahat ng koponan maliban sa 13. Sa pagtatapos ng regular season, si Walker Kessler ay tinanghal ng SEC Defensive Player of the Year. Naging miyembro ng All-SEC First Team at isang Third Team All-American. At noong April 3, 2022, nagdeklara si Walker Kessler para sa 2022 NBA Draft, foregoing his remaining college eligibility. Si Kessler ay napili ng Memphis Grizzlies sa 22nd overall pick bago siya matrade sa Minnesota Timberwolves. Kasama si T.T. Washington, kapalit ni Jake LaRavia, at noong July 6, 2022, 2 linggo pagkatapos ma-draft itong si Walker Kessler, ay na-trade kasama sina Patrick Beverly, Jared Vanderbilt, Leandro Bolmaro, Malik Beasley, 4 na future first-round picks, at isang pick swap papuntang Utah Jazz, kapalit si Rudy Gobert. At noong July 9, pumirma itong si Walker Kessler ng isang rookie-scale contract sa Utah Jazz. Anong January 16, 2023, nagposte si Kessler ng double-double na may career high na 20 points at career high na 21 rebounds. Kasama ang 4 na assist at 2 blocks sa kanilang 126-125 na panalo laban sa Minnesota Timberwolves. Noong March 25, 2023, nag-score si Walker Kessler ng career high 31 points kasabay ang 11 rebounds sa 121-113 na pagkatalo sa Sacramento Kings. Sa kabuuan ng kanyang rookie season, siya ay lumahok ng 74 games habang nag-average ng 9.2 points bawat laro. At sa pagtatapos ng 2022-23 season, inanunsyo ni Kessler bilang isa sa mga finalist para sa NBA Rookie of the Year Award at siya ay nagtapos sa 2nd pwesto sa botohan. At balitang Olympics naman. Matapos makuha ng ginto, si Devin Booker inabutan ng umaga sa bar. Todo-todo ang naging selebrasyon ni Devin Booker matapos masungkit ng Team USA ang gintong medalya sa men's basketball ng 2024 Paris Olympics. Sa mga kumakalat na video sa X, makikita na si Devin Booker na inabot na ng umaga sa isang bar at suot pa nito ang nakuha niyang gintong medalya matapos talunin sa finals ang France. Matapos naman pansinin niya ang mga nag-aabang na fans, umalis na si Booker gamit ang isang bisikleta.